Naisip mo na ba kung paano makahanap ng lakas kapag tila ang lahat ay nakikipagsabuatan laban sa iyo? Kapag ang mga pakikibaka sa buhay ay dumating ng hindi inaasahan, na nagdadala ng takot, pagkahapo, at maging ang pagnanais na sumuko. Marahil ay nagising ka ngayon na may bigat na pag-alala sa iyong dibdib, pakiramdam na ang iyong lakas ay nasa limitasyon nito. Sa mga sandaling ito kailangan nating maghanap ng mas higit pa, isang bagay na higit pa sa nakikita ng ating mga mata. Dahil, kahit anong pilit nating kontrolin ang lahat, palaging may mga sitwasyong hindi natin maabot. At sa panahong iyon kailangan nating sumigaw, Panginoon, tulungan mo akong manatiling matatag sa gitna ng mga pakikibaka. Ilang beses na ba nating nakitang paulit-ulit ang ating sarili na hindi natin ito kakayanin? Na magiging mas madaling magtago, umatras, o hayaan na lang na lumipas ang araw. Ngunit may apoy sa loob natin na nagniningas pa rin, hininga ng pag-asa na nagpipilit, magpatuloy. Ang malambot at halos hindi mahahalatang boses na ito ang nagpapakita ng presensya ng Diyos sa ating paglalakbay, kahit na tila madilim ang laha. Ito ay kapag tayo ay yumuko ng ating mga tuhod, kahit na hindi alam ang mga salita na gagamitin, na ang isang bagay ay nagsisimulang magbago sa loob natin. Hindi dahil nawawala agad ang mga problema natin, kundi dahil iba ang nakikita natin sa mga bagay-bagay. Marahil ay nararanasan mo ang isa sa mga araw na ang masamang balita ay dumating ng walang babala, at ang iyong puso ay napupuno ng kawalan ng katiyakan. Marahil ay umiyak ka sa gabi ng walang nakakaalam, pinipigilan ang sakit upang hindi mag-alala ang mga nasa paligid mo. At tiyak doon, sa katahimikan ng iyong mga luha, na pinapanood ka ng Diyos ng may lambing at sinabing, alam ko kung ano ang iyong pinagdadaanan, at ako ay kasama mo. Gaano man kalaki ang bagyo, mas dakila pa rin ang Panginoon. At kahit na hindi mo namamalayan ngayon, inihahanda na niya ang iyong puso upang tiisin ang anumang dumating. Pinalalakas ang bawat bahaging nararamdamang mahina. Sa gitna ng pakikibaka natutunan nating pahalagahan ang pananampalataya, pag-asa, at tapang na hindi natin alam na mayroon tayo. Ito ay kapag ang lahat ay tila imposible na ang Diyos ay nagpapakita sa atin na walang imposible para sa Kanya. Minsan ang pinakamalaking himala ay hindi makita ang pagbabago ng sitwasyon, ngunit napagtanto na, kahit nasa gitna ng sakit, ang ating mga puso ay nananatiling matatag. At kapag naunawaan natin ito, nakadarama tayo ng kapayapaan na higit sa paliwanag, dahil ito ay nagmumula sa katiyakan na hindi tayo nag-iisa. Ngayon, ipanalangin ang panalangin ito ng may katapatan. Panginoon, tulungan mo akong manatiling matatag, kahit na ang puso ko ay pagod na. Bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang anumang dumating, pagtitiwala na hindi mawalan ng puso, at pananampalataya na maniwala na ikaw ay kasama ko. Naway ang mga salitang ito ay maging parang isang kalasag para sa iyong kaluluwa, na nagpapaalala sa iyo na hindi pinababayaan ng Diyos ang mga tunay na sumisigaw. Kung naantig ang iyong puso sa mensaheng ito, mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng salitang ito ng pampatibay loob, at mag-iwan ng komento na nagsasabi sa amin kung paano ka pinalakas ng Diyos sa mga laban sa buhay. Natigil ka na ba sa pag-iisip kung bakit ang ilang mga tao ay tila nagtataglay ng isang hindi nakikitang lakas, kahit na ang lahat sa paligid nila ay gumuho? Mayroon bang sikreto sa pagharap sa mga paghihirap ng hindi sumusuko sa takot o kawalan ng pag-asa? Marahil ang sagot ay hindi nakasalalay sa mga panlabas na kalagayan, ngunit sa kung ano ang dinadala natin sa loob. Sapagkat ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kawalan ng mga problema, ngunit mula sa pagkakaroon ng isang bagay na mas malaki na nagpapanatili sa atin. At ang presensyang iyon ay tinatawag na pananampalataya. Hindi itinatanggi ng pananampalataya ang sakit, hindi ang pagpapanggap na okay ang lahat kapag nadurog ang puso mo. Ito ay pagkilala na tayo ay marupok, ngunit pinipili pa ring magtiwala.
Ito ay pagising tuwing umaga na may pagod na kaluluwa, ngunit nakaluhod pa rin at nagsasabi, Panginoon, narito ako. Kahit na hindi ko naunawaan ang iyong mga paraan, nagtitiwala ako na inaalagaan mo ang lahat. Sa simple at halos tahimik na pagkilos na ito ay nahanap namin ang lakas na tila nawala. Kadalasan, pinahihintulutan tayo ng Diyos na dumaan sa mga pakikibaka, hindi para sirain tayo, ngunit upang ipakita kung sino talaga tayo sa Kanya. Sa apoy ng kahirapan tayo ay hinuhubog, parang ginto na kailangang dalisayin upang lalong lumiwanag. At kahit na tila nagkakamali ang lahat, sa mga sandaling iyon ay ginulat tayo ng Diyos, na nagpapakita na Siya ay dalubhasa sa pagbabago ng mga kwento na minarkahan ng sakit sa mga patutuo ng tagumpay. Mag-isip sandali tungkol sa mga laban na nalampasan mo sa ngayon. Ilang beses mong naisip na imposibleng sumulong? Ilang gabing walang tulog, ilang nakatagong luha, ilang tahimik na panalangin? At gayon paman, kahit papaano, naabot mo na ito. Hindi ito aksidente. Ito ay buhay na patunay na ang Diyos ay nasa tabi mo noon, at patuloy na naroroon ngayon at palagi. Natural lang na makaramdam ng takot, pag-alinlangan, at gusto pang sumuko. Ngunit kahit sa mga sandaling ito, hindi tumatalikod ang Diyos. Sa kabaligtaran, lalo siyang lumalapit, bumubulong sa ating mga puso, ako ay sumasa iyo. Huwag kang matakot. Ang mga ito ay mga simpleng salita, ngunit puno ng kapangyarihan, na may kakayahang muling pasiglahin ang apoy ng pag-asa sa kahit na ang pinakapagod na puso. At mula sa pag-asang ito ay ipinanganak ang lakas ng loob na harapin ang panibagong araw. Kapag tila napakabigat ng lahat, tandaan, hindi mo kailangang lumaban ng mag-isa. Hilingin sa Diyos na maging iyong kanlungan, iyong kalasag, at iyong matibay na bato. Ibigay sa Kanya ang iyong mga takot, iyong mga pagdududa, at iyong mga kahinaan. Dahil tiyak na kapag nakilala natin ang ating mga limitasyon, ay nararanasan natin ang lakas na nagmumula sa itaas. Kung ang mensaheng ito ay tumutugon sa iyo, ibahagi ito sa isang taong kailangan ding makarinig nito. Mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, at iwanan ang iyong panalangin o kahilingan sa mga komento. Magkasama tayong lumikha ng tanikala ng pananampalataya na magpapalakas sa bawat pagod na puso. Dahil walang sinuman ang kailangang harapin ang mga pakikibaka sa buhay ng mag-isa. Ang Diyos ay kasama mo at naglalagay din ng mga tao sa paligid mo para lumakad sa tabi mo. Naisip mo na ba kung ano ang magiging pakiramdam na harapin ang bawat araw na alam mo? Tunay na pinangangalagaan ng Diyos ang lahat. Ano kaya ang pakiramdam ng gumising ng hindi dala ang takot sa hinaharap o ang bigat ng kawalan ng katiyakan? Maaring mukhang imposible, ngunit umiiral ang kapayapaang ito, at hindi ito nagmumula sa labas, bagkus ay ipinanganak sa loob ng puso na pinipiling magtiwala, kahit nasalungat ang hangin. Ito ay tulad ng paglalakad sa isang marupok na tulay sa isang kailaliman. Ngunit alam na ang mga kamay ng Panginoon ay nakahawak sa iyo ng matatag. Ang tiwala na ito ay hindi nag-aalis ng mga pakikibaka, ngunit ganap nitong binabago ang paraan ng pagharap natin sa kanila. Ilang beses sa buong buhay natin naniwala na ang pagiging malakas ay nangangahulugan ng pagtatago ng ating mga luha, pagpigil sa ating sakit, at pagpapanatili ng isang ngiti para sa mundo. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pagtanggi sa pagdurusa, ngunit sa pagkakaroon ng lakas ng loob na magtapat sa harap ng Diyos. Panginoon, hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Sa sandaling iyon, kapag bumagsak ang pagmamataas at sumuko ang kaluluwa, naramdaman natin ang pinakatotoo at makapangyarihang presensya ng Ama. Gusto niya ng katapatan, mapagpakumbabang puso, at kahandaang magtiwala. Maaring masakit ang mga pakikibaka, ngunit nagtuturo din ito. Sa gitna ng mga paghihirap natututo tayong mas marinig ang tinig ng Diyos, pahalagahan ang mga simpleng bagay, matanto na may mga tahimik na tagumpay na walang nakikita, ngunit nagbabago ng lahat mula sa loob.
Sa tuwing magdedesisyon tayong magpatuloy, kahit dumudugo ang puso, nagsusulat tayo ng kwento ng pananampalataya. Isang kwento na sa kalaunan ay magiging patotoo sa iba na pagod na rin at kailangang marinig na posibleng magtagumpay. Marahil ngayon ikaw ay pagod na halos hindi mo mahanap ang mga salita upang ipanalangin. Alamin na naiintindihan ng Diyos kahit ang mga buntong hininga ng iyong kaluluwa. Nakikita niya ang hindi nakikita ng iba, ang mga panloob na labanan, ang mga lihim na takot, ang mga pag-asa na itinatago. At sinasabi niya sa iyo ngayon, ako ay kasama mo. Huwag kang susuko. Ang mga simpleng salitang ito ay maaring maging hininga na muling nagpapasiklab sa alab ng iyong pananampalataya, na nagpapaalala sa iyo na kahit sa pinakamadilim na lambak, hindi ka nag-iisa. Hayaan ang iyong sarili na magpahinga sa mga bisig ng Panginoon. Ibigay sa Kanya ang iyong mga alalahanin, ang mga sagot na wala ka, ang sakit na walang nakakaintindi. Itanong, Panginoon, tulungan mo akong manatiling matatag. Magdala man ng mga bagong pakikibaka bukas, naway hindi ako mawalan ng lakas ng loob na magtiwala sa iyo. Ang tunay na pagsuko na ito ay binabago ang takot sa lakas, pag-aalinlangan sa pag-asa, at sakit sa pag-aaral. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi sa hindi pagkakaroon ng mga problema, ngunit sa pagpapanatiling buhay ng iyong pananampalataya sa kabila ng mga ito. Dahil ang mga lumalakad na kasama ng Diyos ay maaring umiyak ngayon, ngunit sila ay laging may mga dahilan upang ngumiti bukas. At ang bawat luhang pumapatak ay alam niya, itinatago bilang patunay kung gaano ka kahalaga at kamahal. Kung ang mga salitang ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng higit pang mga mensahe tulad nito. I-like ang video na ito, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng pampatibay loob, at mag-iwan ng komento na nagsasabi sa amin kung paano pinalakas ng Diyos ang iyong buhay. Magtulungan tayong ipalaganap ang pananampalataya, pag-asa, at tapang sa lahat ng kailangang manatiling matatag sa gitna ng kanilang mga pakikibaka.